Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang bilangin ang araw na nawala na hindi ka nakagawa ng mabuti para sa iba. Ang unang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo kay Titus, mula 2 kabanata, 11 talata hanggang 3 kabanata, 2 talata. Sapagkat ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang biyaya para sa kaligtasan ng lahat ng sangkatauhan. Ang biyayang iyon ay nagtuturo sa atin na talikuran ang hindi makadiyos na pamumuhay at makamundong pagnanasa, at mamuhay na may pagpipigil sa sarili, matuwid at makadiyos sa mundong ito, habang hinihintay natin ang mapagpalang araw na ating inaasahan, kung kailan lilitaw ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin, upang iligtas tayo sa lahat ng kasamaan at gawin tayong isang dalisay na tao na sa kanya lamang at sabik na gumawa ng mabuti. Ituro ang mga bagay na ito at gamitin ang inyong buong awtoridad habang hinihikayat at sinasaway ninyo ang inyong mga nakikinig. Huwag hayaang mababa ang tingin sa inyo ng sinuman sa kanila. Paalalahanan ang inyong mga tao na magpasakop sa mga pinuno at mga awtoridad, na sundin sila at maging handa sa paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Sabihin sa kanila na huwag magsalita ng masama tungkol sa sinuman, ngunit maging mapayapa at palakaibigan, at palaging magpakita ng magiliw na saloobin sa lahat. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 11 kabanata, mula 1 talata hanggang 30 talata. Nang matapos na ibigay ni Jesus ang mga tagupiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis siya sa lugar na iyon at tumungo upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Nang marinig ni Juan Bautista sa bilangguan ang tungkol sa mga bagay na ginagawa ni Kristo, ipinadala niya sa kanya ang ilan sa kanyang mga alagad. Sabihin mo sa amin, tanong nila kay Jesus, ikaw ba ang sinabi ni Juan na darating, o dapat pa ba kaming maghintay ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo at sabihin kay Juan ang inyong narinig at nakita. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga nagdurusa sa mga kinatatakutang sakit sa balat ay nalinis, ang mga bingi ay nakarinig, ang mga patay ay binubuhay, at ang mabuting balita ay ipinangangaral sa mga dukha. Napakasaya ng mga walang alinlangan sa akin. Habang umaalis ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus tungkol sa kanya sa mga tao. Nang pumunta kayo kay Juan sa disyerto, ano ang inaasahan ninyong makita? Isang talim ng damo na nakayuko sa hangin? Ano ang nilabas ninyo para makita? Isang lalaking nakasuot ng magagarang damit? Ang mga taong nagsusuot ng ganon ay nakatira sa mga palasyo. Sabihin ninyo sa akin,
Ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang propeta? Oo, tunay nga. Ngunit higit pa sa isang propeta ang inyong nakita. Sapagkat si Juan ang sinasabi ng kasulatan. Sinabi ng Diyos, ipapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo upang buksan ang daan para sa iyo. Tinitiyak ko sa inyo na si Juan Bautista ay mas dakila kaysa sinumang tao na nabuhay kailanman. Ngunit ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kay Juan. Mula nang ipangaral ni Juan ang kanyang mensahe hanggang sa mismong araw na ito, ang kaharian ng langit ay dumanas ng marahas na pag-atake at sinisikap itong agawin ng mararahas na mga tao. Hanggang sa panahon ni Juan, ang lahat ng mga propeta at ang kautusan ni Moises ay nagsalita tungkol sa kaharian. At kung ibig ninyong maniwala sa kanilang mensahe, si Juan ay si Elias na ang pagdating ay nahula. Makinig kung gayon kung mayroon kayong mga tainga. Ngayon, sa ano ko maihahambing ang mga tao sa panahon ngayon? Para silang mga bata na nakaupo sa palengke. Ang isang grupo ay sumisigaw sa isa pa. Nagpatugtog kami ng musika pangkasal para sa inyo, pero hindi kayo sumayaw. Kumanta kami ng mga panlibing na awit, pero hindi kayo umiyak. Nang dumating si Juan, nag-ayuno siya at hindi umiinom ng alak, at sinabi ng lahat, may demonyo siya. Nang dumating ang anak ng tao, kumain siya at uminom at sinabi ng lahat, tingnan ninyo ang taong ito. Siya ay isang matakaw at manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at iba pang mga itinapon. Ang karunungan ng Diyos gayunpaman ay ipinakikitang totoo sa mga resulta nito. Ang mga tao sa mga bayan kung saan ginawa ni Jesus ang karamihan sa kanyang mga himala ay hindi tumalikod sa kanilang mga kasalanan, kaya't sinuwatan niya ang mga bayang iyon. Gaano magiging kakilakilabot para sa iyo, Chorazin? Gaano kakilakilabot din para sa iyo, Betsaida? Kung ang mga himalang ginawa sa inyo ay ginawa sa Tiro at Sidon, ang mga tao doon ay matagal nang nagsuot ng sakong damit at nagwisik ng abo sa kanilang sarili upang ipakita na sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay magpapakita ang Diyos ng higit na awa sa mga tao ng Tiro at Sidon kaysa sa inyo. At tungkol sa iyo, Capernaum, nais mo bang itaas ang iyong sarili sa langit? Itatapon ka sa impyerno. Kung ang mga himala na ginawa sa iyo ay ginawa sa Sodoma, ito sana ay umiiral pa rin hanggang ngayon. Makatitiyak ka na sa araw ng paghuhukom, ang Diyos ay magpapakita ng higit na awa sa Sodoma kaysa sa iyo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ipinakita mo sa mga walang pinag-aralan kung ano ang iyong itinago sa matatalino at may aral. Oo, Ama, ganito ka natuwa nang mangyari ito. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak
maliban sa Ama, at walang nakakakilala sa Ama maliban sa Anak at sa mga taong pipiliin ng Anak na ihayag. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod sa pagdadala ng mabibigat na pasan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ang aking pamatok at ipatong sa inyo, at matuto mula sa akin, sapagkat ako ay banayad at mapagpakumbaba sa espiritu, at makakahanap kayo ng kapahingahan. Sapagkat ang pamatok na ibibigay ko sa inyo ay magaan, at ang pasanin na ipapataw ko sa inyo ay magaan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Muli bumabati ako sa inyo ng isang magandang araw saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Bago tayo magtapos, hayaan ninyo munang muli kong ishare sa inyo ang article na ito na aking nabasa sa isang lumang publication ng babasahing Our Daily Bread na akda ni Mr. David McCausland na may pamagat Do all the good you can. Sa wikang Pilipino, gawin ang lahat ng kabutihang magagawa mo. Sa kabuuan, ang article na ito ni Mr. McCausland ay umuugnay sa unang binasa kong mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Nahango sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo kay Titus. Hayaan ninyong isalaysay ko sa inyo sa ating wika ang bahaging ito ng reflection article ni Mr. McCausland. Sinabi niya, sa liham ni Apostol Pablo kay Titus, may ilang mga pagtukoy sa paggawa ng mabuti. Sinasabi sa atin na ang isang pinuno ng simbahan ay dapat maging maibigin sa mabuti. Basahin natin ang Titus unang kabanata, 8 talata. Dapat siyang maging mapagpatuloy at mahalin kung ano ang mabuti. Dapat siyang mapagpigil sa sarili, matuwid, banal at disiplinado. Ang mga Kristiyano ay dapat maging masigasig sa mabuting gawa. Basahin natin ang Titus 2 kabanata, 14 na talata. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang iligtas tayo sa lahat ng kasamaan at gawin tayong isang dalisay na tao na sa Kanya lamang at sabik na gumawa ng mabuti. At handa para sa bawat mabuting gawa. Basahin natin ang Titus 3 kabanata, 1 talata. Paalalahanan ang inyong mga tao na magpasakop sa mga pinuno at mga awtoridad, na sundin sila at maging handa sa paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Ang mananampalataya ay dapat na panatilihin ang mabubuting gawa. Basahin natin ang Titus 3 kabanata, 8 talata. Ito ay isang tunay na kasabihan. Nais kong bigyan ninyo ng espesyal na diin ang mga bagay na ito, upang ang mga naniniwala sa Diyos ay magmalasakit sa pagbibigay ng kanilang oras sa paggawa ng mabubuting gawa, na mabuti at kapaki-pakinabang para sa lahat. Ang mga tao sa lahat ng dako ay nagugutom sa realidad ng isang personal na ugnayan mula sa Diyos.
at tayo bilang mga Kristiyano ay may magagawa tungkol diyan. Ang kahangahangang regalo ng pag-ibig ni Kristo na ibinigay sa atin noong tayo ay magtiwala sa Kanya bilang ating tagapagligtas ay hindi kailanman nilayon na sarilinin natin. Dapat itong ilabas sa mga gawa ng pagmamahal, kabaitan, pagtulong at pagpapagaling saan man tayo naroroon at sa lahat ng ating ginagawa. Ito ay magandang theme song para sa bawat Kristiyano araw-araw. Gawin ang lahat ng kabutihang magagawa mo. Napakagandang article ng pagninilay. Gayon din, ito ay isang malakas na mensaheng pinaaabot ni Mr. McCaslin sa kanyang mga mambabasa kasama na ako roon, na naaangkop sa pinagdaraanan ng sangkatauhan sa kasalukuyang panahon, kung saan ang kabuktutan, karahasan, kasakiman, at pagkawalang galang sa Diyos ay lumalaganap. Matibay ang paniniwala ko na ang Panginoon mismo ang siyang nangungusap sa atin sa pamamagitan ng may akda ng article na ito, na ang lahat ng nananampalataya sa dakilang manlilikha, ang Diyos Ama sa langit, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay dapat gawin ang lahat ng kabutihang magagawa niya upang muling mamayani ang liwanag sa mundo. Ikaw kabayan, ano sa palagay mo? May kabuluhan ba ang mensaheng nais iparating ni Mr. McCaslin? At sa puntong ito ko tinatapos ang aking maikling reflection sharing sa inyo na sana'y nakapulutan ninyo ng aral. At bago ako tuluyang magtapos, iiwan ko sa inyo ang sipin na ito ni Whittier na isinalin ko sa ating wika. Sundin na may paggalang na mga hakbang ang dakilang halimbawa sa kanya na ang banal na gawain ay gumagawa ng mabuti. Kaya't ang malawak na mundo ay magiging templo ng ating Ama. Ang bawat mapagmahal na buhay ay isang salmo ng pasasalamat. At kung sakaling dumating sa yugto ng ating buhay na tayo ay makaramdam ng pagod at panghihina, alalahanin sana natin at pakatandaan ang mga tagubilin na ito sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod sa pagdadala ng mabibigat na pasan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo, 11 kabanata, 28 talata. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.